Congratulations kay Kalinga Prab sa pagkakaroon ng bagong record na 1 billion views sa kanyang YouTube channel. At pasabog sa birthday ni Beyonce, ready na? At ano nga ba ang nangyari kay Papa Jones? Samahan nyo kung alamin natin. At grabe, scammer nakapasok sa Kalingap. At Ate Edna may babala. At samahan nyo guys nagmuwa ng video reactions, commentary at magbibigay din po tayo ng update dito sa kaganapan sa loob ng Kalingap. At simulan natin to guys. Tara, let's bagets. Mekas mo na yan, Inson. Mekas mo na yan, todo mo na yan, mother chod. Yan na. Mekas mo na yan. Mekas mo na yan. Ihanda na yan mga sangkap mo insan. Patikin mo sa akin yung Disclaimer, ang video reaction na inyong mapapanood ay for entertainment and educational purposes only. Ang mga opinion or komento ng reaktor ay sariling pananaw at hindi ito pinipilit na paniwalaan. Nasa inyong sariling pagpapasya pa rin. Ang masusunod, this is strictly for adults only. Let's count 1, 2, 3. Kung ready na yan insan, pwede mo lang simulang mag Magandang araw at welcome po ulit sa aking YouTube channel, Marzano TV 2.0, ang reaktor na pogi-pogi pero maharot. At samahan nyo guys na gumawa ng video reaction. At syempre, shoutout po sa lahat ng mga kapwa OFW natin sa iba't ibang dako ng mundo at araw ng Thursday. Ang bilis ng panahon kahapon, parang ang Wednesday ngayon, Thursday, ang bilis ng panahon guys. August 8 at happy birthday po sa lahat ng may kaarawan ngayong araw. Sana po mag-enjoy kayo. At kung meron kayong time, sa mga minamahal nating bagong subscribers, sa mga silent viewers natin, at syempre sa mga solid nating mga viewers at subscribers dito sa ating YouTube channel, maraming salamat sa Diyos. At dyan lang kayo, no? At relax lang at akong bahala sa ating video reaction. At syempre guys, shoutout po syempre sa lahat ng mga nagmamahal dito sa Team Kalingap. At talaga namang, ay grabe, lagi talagang sobra tong Kalingap, Talagang ang daming natutulungan at talagang dumadami at lumalaki ang ating community. At syempre, dahil po yan sa nag-iisang ama ng Kalingap na talagang lagi nakasupport sa atin. Syempre, ang nag-iisa ang Kuya Bal Santos Matubang. Siyempre guys, shoutout po natin ang nag-iisang Kuya Bal Santos Matubang, lingap sa may hirap, ordinaryong vlogger. At siyempre, talaga naman congratulations sa nag-iisang Kalinga Prab. Nakakuha lang naman siya ng isang 1 billion views sa kanyang YouTube channel. Ang direktor na nagpapa-viral sa Kalingap, syempre ang nag-iisang Kalinga Prab, kasama sa top 12 most viewed vlogger in the Philippines. Syempre she's a good advisor, nagbibigay ng paalala. Kuya Bal Santos Matubang, nagbibigay ng paalala ang ina ng Kalingap at talaga namang pilit pinababaksak pero hindi bumabaksak, lalong lumalakas
At talaga naman she's good sa kanyang mga advice, no? At syempre ang nag-iisang co-founder ng Kalingap, ang nag-iisang Ate Edna Vlogs. At syempre guys, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap partners katulad nila Kalingap Dan, Special Someone. At syempre ang nag-iisang YP ni Kalingap Rob na si Ma'am Jack Tapia Matubang. At syempre nandyan din po ang nag-iisang hubby ni Beyonce, Kalingap Edu. At syempre ang Chubby Bunny ni Carla Topolar, Kalingap Jomar. At syempre always support kay Kuya David Vlogs. At syempre guys, support din po natin ang nag-iisang Ruelo Manalag na napakasipag. At syempre ang kanyang magandang langga na si Rachel Morales. At syempre po, shoutout po sa lahat ng mga Kalingap Singapore Reactor o Kasere. Shoutout po sa lahat ng mga Team Kasere Kalingap Singapore Reactor. Syempre shoutout natin sa Ate Lopez Roda, si Ma'am Nancy Velasco. At magandang araw sa inyo guys. At talaga namang napakaganda ng update natin guys ha. Mukhang maganda tong update natin. Syempre, welcome po ulit sa ating Kalingap Reports. Kalingap Update number 13. Kalingap News Update. At eto na nga guys, no, at talaga namang 1 billion views new record kay Kalingap Rob. Pag-uusapan po natin yan. Papakita po natin yung kanyang social blade. At the same time, ano ba yung, kasi palapit ang birthday ni Beyonce, September 12, if I'm not mistaken. No, this coming September 12, malapit na, ilang kembot na lang yan, guys. Nako po. At syempre, pag-uusapan din natin itong ano ba nangyari kay Papa Jones. No, talagang marami nag-comment at iba sinasabi, drama lang daw, arte lang 'yon. Part lang ng vlog. Meron naman nag-comment is parang normal lang daw, no? Na nangyari 'yon. So let's see guys, mamaya tignan natin yan kung ano sasabihin ni Kalingap Rob, no? At talagang grabe tong i-react po natin yung live ni Kalingap Rob mamaya, no? At the same time, may nakapasok pa lang scammer sa Kalingap. Nako po, dapat tayong mag-ingat diyan. At si Ate Edna ay may babala. No, pakinggan po natin yung kanyang live, i-react po natin 'yan. Syempre, no, siguro simulan natin 'to, guys. At syempre, gusto kong puntahan muna yung social blade ni Kalingap Rob at doon makikita po natin kung ano nga yung update sa kanyang social blade. Puntahan po natin 'yan. Magbigay po tayo ng update, no? At makikita niyo po dito, no, i-highlight ko po 'yan. Nakita niyo views. So naka 1 billion na si Kalingap Rob. At nakita nyo naman guys, sobra kung papansin niyo guys, no, na-create ni Kalingap Rob yung kanyang YouTube channel nung December 2019, no? At ang bilis ng panahon, parang kailan lang, at talaga naman within 5 years, tama, kung based tayo dito sa Social Blade, within 5 years talaga namang nakakuha siya agad ng 1 billion. Grabe, this talagang milestone at very achievement ng achievement to ng Kalingap. Kaya yun sasabi na sira daw yung Kalingap, wasak na wasak. Hindi po totoo yun. May mga taong naninira pero pilit nilang pinababaksak si Kalingap Rob at si Kuya Bal at si Ate Edna. Kita nyo guys, lalong pinagpapala. Mas lalong maraming nagtitiwala sa kabila ng mga pambabash kay Kalingap Rob, paninira. No? Recently, merong paninira kay Kalingap Rob na yung dating beneficiary, yung nanay ng dating beneficiary, pinagbibintangan siya na hindi nagbibigay. Pero it turns out, puro kasinungalingan. Pero kitang-kita nyo naman guys, 1 billion views, no? At ito na nga, malapit na siya guys mag 3 million sa kanyang YouTube channel. So 2.97, so konting kembot na lang yan. I think 30,000 pa daw yung kulang niya. So maaari mga 1 to 2 months or 3 months makuha niya na itong 3 million niya. At napakaganda ng channel ni Kalingap Rob. At siya, sa muli, no, gusto ko i-congratulations si Kalingap Rob. No, at least si Kalingap Rob kumikita sa palipad, no, sa super chat sa kanyang YouTube channel. At least papaano guys, sinishare niya.
meron siyang bahagi, yung kita niya sa YouTube channel niya, binibigay at tinutulong niya. Yun ang wala sa ibang mga vlogger. Kaya yung mga paniniraan ng mga iba dyan, walang silbi yan. Kaya the more na binabash niya yung tao, the more na sumisikat at binibless. Diba guys? Okay, diba? Oy, shoutout nga pala sa lahat ng mga solid kalingap dyan, ha. Alam ko marami sa inyo, ha. No? Oy, shoutout nga pala ulit sa lahat ng mga EDC, sa lahat ng mga Danjoy, at syempre sa lahat ng mga Jom, kaya of course, sa lahat ng mga Rochelle fans. At sabi ko nga sa inyo guys, huwag tayong mag-away-away, at lahat ng love team ay sakalam, di ba? Walang pwedeng isa lang ang sakalam, lahat tayo sakalam kasi nasa loob tayo ng kalingap. Ang sakalam, ang kalingap. Sa panguna yan, syempre ang sakalam Kuya Bal, no? Di ba? Siya ang ama ng kalingap, di ba? Kaya wag tayo mag-away-away guys, no? Kaya sabi ko nga sa inyo guys, let's respect each other sa lahat ng mga love team, no? So wag tayo mag-away. Mas masarap pa rin mabuhay ng walang kaaway. At syempre guys, puntahan naman natin at sino nga ba tong scammer na nakapasok sa kalingap? Ano? Tingnan natin guys. Ate Edna may babala. So panoorin natin to guys, kaya mag-iingat po kayo, no? Lalo na yung iba dyan, alam nyo yung mga masisipag sa, yung iba dyan, di ba sobrang sipag sa trabaho, talaga nag-iipon, tapos later on hindi mo na mamalayang maluloko ka lang pala ng ibang mga scammer. Makukuha yung perang pinag-ipunan mo na para sa mahal mo sa buhay, wawalang yain ng mga taong tamad at ng mga ng mga impakto. Kasi ngayon maraming tao gusto mabilisan At saka alam nyo guys, masama kasi yung nagmamadali sa pagyaman. No, nakasulat din sa Bible yan, yung nagmamadali sa pagyaman, minsan nauhulog yan sa kapahamakan. Kaya ingatan nyo po, no, na lalo na po ngayon, digital na po ang pagnanakaw ngayon. Nung araw, ang pagnanakaw, dudukutan ka sa bulsa, di ba? O di kaya, yung may kapatid ko na-experience yun, nilaslasan siya ng natutulog siya sa bus, sobrang pagod niya sa work, nilaslasan siya ng pitaka, no? Ang masakit hindi niya napansin yung di ba sa Pilipinas gamit kasi blade no? Nilaslas yung kanyang bulsa, pagtingin niya may sugat na yung hita niya. Nasugatan na din pala siya. So sobrang pagod. Kaya yung iba diyan, yung talagang sobrang sipag. Naintindihan ko naman po kayo, pero syempre pag may time magpahinga din po kayo. At the same time, umupo muna kayo, just relax at manood kayo ng ating video reaction. Lalo na dito sa loob ng Kalingap, for sure mag-i-enjoy po kayo. At ngayong araw, tignan po natin itong sinasabi ni Ate Edna, no, at pinag-iingat nga at nagbibigay ng babala sa ating lahat, no, dito sa Kalingap na mag-ingat tayo sa scammer. Po to, lalo ni mga sponsor, pag alam nila may pera kayo, no, marami diyang manloloko. Sobra, ganun katindi ang mundo ngayon. No, sa sobrang kasakiman ng tao, nagnanakaw, sobrang tamad, no? So anyway guys, puntahan natin to si Ate Edna. Pakasend mo, i-unsend ko daw agad. Tinuruan. Lingap lidya last week ko Ate Edna, nagpapaturo siya kung paano i-open ang Gcash niya. Sabi ko i-update lang niya at baka kailangan ng OTP. Mga style lang siguro yun. Ay, nagpapaturo ng paano i-open ng Gcash. Alam niyo po guys, ito sa mga Ate Edna, putuli ko po kayo, no. Tandaan niyo po, pagdating sa social media, uso po yung hacker, no. Marami talaga nag-hack ngayon. So, wag po kayong magbibigay ng OTP. Yung OTP po, yun yung sa bangko. But anything po, sa Singapore sa akin po, nakaranas din po ako niyan. Dito po, Singapore na yan Singapore na po, no. Magugulat ka, talagang gagamit sila ng mga bangko, no? Tatawag talaga 'yan, no? Karamihan po kasi sa mga hacker, no? Karamihan sa mga hacker kasi nasa ibang bansa, no? At totoo po na even yung mga social account nyo, gagamitin po talaga nila 'yan, no? Minsan account ng nanay mo, account ng tatay mo. So, ang pinakaano po diyan, pag nanghingi po ng OTP, kahit sino po, kahit asawa mo pa, gamit yung FB ng asawa mo, pag OTP ang inihingi sa inyo, wag po nyong ibibigay.
any private things, kahit ID, record, kung sino yung anong pangalan ng anak mo, anything na private na mga information, wag po kayo magbibigay. Ngayon, kapag hindi kayo sigurado, kaya nanghihingi ng pera, hindi kayo sigurado, try nyo pong tawagan video call. Mag-video call po kayo. Pinaka-safe way yun. Kahit sa mga, kaibigan nyo lang, nangungutang, o kaya, malaki yung inuutang sa inyo, o kaya nanghihingi, no? Talagang malaki, alam mo namang delikado, o kaya mayroon siyang pabor na hiningi sa inyo, huwag po kayo makipag-usap ng chat lang. I-video call nyo po. Video call po ang pinaka-the best kasi para ma-verify ninyo kung yung kausap nyo ay talagang totoong tao. Sometimes, mga hacker yan, inahack nila yung account. Kaya, sa mga, Sir Marzano, ang tanong namin, bakit nga ba na-hack yung ibang account? Kunwari, FB account mo, bakit na-hack? Kasi po, hindi po tayo nagiging mag-ingat sa ating mga kiniklik. No? Kasi pinag-aaralan din po namin yan sa company namin. No? Meron kaming, tinuturuan kami para makaiwas sa mga phishing, tawag ng phishing site, mga iba't ibang klase ng hacking. No? Kaya yung nang-hack, marami po talaga nang-hack ngayon. So, pinapayo ko po sa inyo, huwag kayo masyadong mag-click ng mga link sa mga Facebook, sa YouTube, lalo sa Facebook nagkalat. No, wag kayo basta-basta magki-click ng link. No, yung link na yon, kapag kinilik nyo yon, dun makakapasok yung hacker. No, kaya minsan makikita mo may nagpo-post sila ng sexy babae. Please click this. Ayan. Pag click mo na ganon, di mo na malayan, napasukan ka na ng hacker. Hanggang mapapasok nila yung telephone number mo, makukuha nila yung pictures mo. Ganun po katindi ang mga hacker. Usually, mga hacker kasi talagang yan, mga nasa ibang bansa. No? Karamihan po dyan, pag ang hacker po, lagi nag-i-English yan. No? Tagalogin yun, di nagsasalita yan. No? Minsan, gumagamit sila ng translation. Makikita mo yung translation nila, mali-mali yung word. Di ba? So, ganun po. Pero anyway, tuloy muna natin to guys, No? So, pinag-ingat ko po kayo. Huwag kayo basta click ng click, no, ng mga link. Lalo mga link, huwag kayo mag-click po. Delikado po yan. Yan po yung way para manakawang kayo. No? Ganun na po ang, ngayon. Ganun na po ngayon ang pagnanakaw. Talagang sobrang digital. Kahit yung mga sa Facebook o sa email, may mag-i-email sa inyo, sasabihin nila sa'yo, nanalo ka ng ganito pero kailangan mo muna mag-i-click tong link na to, ibigay mo yung information nyo, yun. Mag-double check na kayo, alamin nyo kung totoo ba, i-verify niyo yung pangalan ng company. Okay, tignan nyo yung website nila kung verified, no? Usually, may nakalagay yan, www. Dapat may ganon, tapos kompleto. No? Pag hindi, hacker yan, mag-ingat po kayo. Tsaka huwag kayo masyadong bumigay sa mga alok nila na pera. Ingat po kayo kasi minsan manloloko po yun. No, ingat po kayo. So, tuloy natin to. Because, kunyari lang ngayon at para sabihin na na hindi gumagana yung GCash niya. Kaya kunyari papaturo tapos hulihingan ka na pag na yung loob mo. Oo, kunin yung loob mo. Pag nakuha na niya yung loob mo, hihingan ka na. Nabigyan mo Ate Lydia ng hiningi sa iyo? Ha? Nabigyan niya ba Ate? Gamit po niya yung account ko. Ay, yung account ko. Account niya yun, kaya lang picture ko pala ang gamit niya. Yung picture ko sa sa Ate Edna Vlogs, yung naka-red. So, ginagamit niya yung picture ni Ate Edna. Ay, napaka walang ya niya na. Sobrang tamad, no? Ito natin. Naka-red ako. Yun ang ginamit niya. Okay. Ginamit si Ate Edna. Sana yun. Nandito dito po sa sa naka-live. Kaya di ko maipakita sa inyo. Wala naman signal itong isa. Sobra yan, ito. O yan, ito. Itong picture ko na ito. Ito yung ginagamit niya. O yan, naka-red ako. So, ito yung ginagamit niya. Ito guys, mag-ingat po kayo sa lahat ng mga followers ng Kalingap, especially Ate Edna. Ito daw po yung ginagamit. Ayan, i-zoom in po natin. Para sa mga senior, yan. Sa mga senior, ito po ito po yung picture na ginagamit ng scammer, no? Ginagamit po yung picture ni Ate Edna. Yan po, para makita nyo po. Yan. Zoom ko na po. Yan, para makatulong po sa inyo. So, play natin to. Grabe, Yan, ang ginagamit niyang, picture ko po.
na kunyari nagme-message sa inyo, yan ang kausap niyo, kunyari ako. Yan ang picture ko na ginagamit. Kapag sabi ko nga sa inyo, ito tulad nito, ginagamit si Ate Edna as bait, no? Ginagamit yung picture ni Ate Edna para makapanloko, mag-video call po kayo. Kahit sino po. Sabihin nyo, kung sige, bibigyan kita, tutulungan kita. No, syempre, pabor muna ako. Kaliwaan tayo. Di ba? Syempre, ganun yun, di ba? Oh, bibigyan kita ng pera, kaliwaan tayo. Kahit sabihin mong si Kuya Bal ka pa. O kaya si Kalinga Prab. Ito guys, for example, ginagamit yung picture nila. Sabihin mo, sige, kung totoong si Kalinga Prab, mag-video call tayo. Okay, ikaw yung totoong Kuya Bal. Mag-video call tayo. Ganun din kay Ate Edna. Ate Edna, edi kung totoo ka, no, edi mag-video call tayo. Pag hindi pumayag, huwag yung pansinin. No, scammer 'yon. 'Di ba? Tsaka totoo guys, hindi manghihingi ng pera si Ate Edna tsaka sila Kuya Bal in private. Usually public, bawal 'yun eh. No, usually pina-public nila 'yon kasi pag private iba naman 'yon. Halatang scammer ang peg. Tandaan nyo guys, hindi po ginagawa nila Ate Edna yung manghingi ng private. No, most of the time, no, not unless sa GC, yung maraming tao, yun, pwede pa yun. Pero yung private, kayong dalawa one-on-one, tapos manghihingi, medyo magtaka na kayo doon. Teka, bakit ganito Pwede ma-public ni Ate Edna. So, doon dapat red flag na tawag doon. May red flag na kayo agad. Ibig sabihin, manloloko yun. No, kahit sabihin natin na ang ginagamit na picture itong picture ni Ate Edna, no. So, tuloy natin 'to. Gamit po niya. Yan, wala po akong messenger na ganyan ng yung Ate Edna Vlogs. Yan po, baka maloko kayo. Ang followers po diyan ay 116. Ewan ko kung ilan yung Ate Lydia, ilan yung followers niyang nag-aano sa iyo? Nagme-message sa iyo na ganyan ang picture. Kaya sure po ako si Ate Vicky po yun. Kasi sa kanya ko lang isenend yung picture ko. Si Roe Jan Channel. Vicky Ligaspi po. Vicky Ligaspi? Nyo po, Ayan, ito ang po niya. Ito ang account niya pala. Ito. Ayan guys, Vicky Ligaspi, pinakita ni Ate Edna. Ayan guys, yan yung account niyang ginamit. Diyan ko siya kausap sa account niya na yan. Sa mga senior guys, for the record lang po, para makita niya po, ayan po. Sa mga senior, yan po. Yan. So, yan po yung kanyang account na sinasabi ata ni Ate Edna, na yung lumilitaw, no? Suspect as scammer, ito yung ginagamit niya. Yan po. So guys, remember guys, ito pinapakita na Ate Edna, no? Hindi natin sinasabi na talagang pa siya, no? So pa rin 'yan. Hindi natin masabi kung scammer ba siya o hindi kasi maaring ginagamit yung account niya right now kasi marami kasi mga hacker, no? Naka-experience kasi po ako niyan, mismong nanay niya ginamit ng hacker yung account niya. Ang kaso, no, nung ginamit, kahit yung ate ko no, naka-experience din siya. Yung account pa ng asawa niya yung parang ginamit. Kung di ako nagkakamali. Ang problema, hindi marunong magtagalog. Tinatanong niya, no? Ay, hindi, yun tama yung bayaw ko. Yung kaibigan niya mismo sa Pilipinas, nagme-message sa kanya. Na humingi ng tulong. Tataka siya, bakit hindi nagtatagalog? No, most of the time kasi mga hacker, mga nasa ibang bansa. Mga yan. Tapos mag-i-English yan. Tinatagalog ng bayaw ko, hindi sumasagot. Yun. Red flag. Kaibigan niya mismo guys yung account na yun. Pero, yung pala, scammer o hacker. No, ngayon, ako po, hindi ko po masabi kung ano po. Pero syempre, mag-base tayo dito kay Ate Edna. Pero ito lumalabas, ito yung kausap niya. No? Na ito na nga, tuloy muna natin. Dito ako, Hong Kong, sino yan? Baka kilala namin to. Yan na po, Vicky Ligaspi. Sa kanya lang po ako nag-send ng ID kasi nga ang sabi niya sa akin ay
Meron daw magpapadala ng tulong, ay madonate. Ay naku Ate Edna, ba't ka nag-send ng ID? Naku po, medyo red flag yun ah. Medyo nagtiwala si Ate Edna dun guys. Alam nyo guys ito ah, Ate Edna, pasensya kung may masasabi ako mali ano. Delikado po ito Ate Edna. Kasi nagbigay po kayo ng ID. Alam nyo guys, paalala lang po sa lahat, wag na wag po kayong magbibigay ng ID ninyo kahit kanino. Kahit nakaibigan nyo pa sa YouTube. Kahit ka-GC nyo. Wag na wag kayong magbibigay ng ID. Delikado po yan. Gagamitin po nila yung ID ninyo sa panluloko. Manghihingi po siya, sabihin, oy, hello, baka pwede kayong makatulong sa ganito namin. Meron kaming programa. Baka gusto mong tumulong. Ay, sino po kayo? Ako si Ate Edna. Ay, hindi nga po, totoo po. Sige nga po. Totoo ako, ito yung ID ko. Yun na. Ay, oo nga, totoo nga po kayo. Nanay po kayo ni Kalinga Pro. May ID po kayo. Ayan na, guys. Pag hindi ka marunong, hindi mo parang medyo nabigla ka, nagmadali ka. No, hindi mo nakalimutan mo mag-video call. Ang pinakamaganda po dyan, kasi sabi ko nga sa inyo, inuulit ko, mag-video call po kayo. Mag-video call po kayo. Pero dapat, eto guys, siguro sobrang tiwala ni Ate Edna. Mabait talaga si Ate Edna. Kita nyo guys, Wala masamang intention si Ate Edna eh. Ibinigay niya yung ID niya. Which is napaka-red flag. Napaka-delikado. Dapat po hindi nyo binibigay yun. Kasi at the same time, nakakatakot. Minsan yung ID mo, nandun din yung pirma mo. Minsan gagayahin nila yung pirma mo. Yun nakakatakot guys. Kaya ito guys, napaka-delikado to. Tuloy muna natin to. Daw kay Kuya Bal na ando na daw sa padalangan ay hiningi daw ang ID ko kasi siya ang kausap ko ay. Ako po, Ate Edna. Ate Edna, kung totoo man na manluloko to ito guys, for the sake of argument, bigyan natin siya ng doubt pa rin. No, itong Vicky Legaspi, kung ito Ate Edna mapapatunayan na talagang niloko kayo, no? Ito guys syempre tayo, no? Tayo. Pwede nyo po itong isumbong sa Philippine Embassy. Kung nasa ibang bansa po ito, pwede nyo pong isumbong to. Itawag nyo po sa Philippine Embassy to Ate Edna. Kasi kung yung ID ninyo ay nasa possession niya, meron siyang record, baka po gamitin po yan sa pangi-scam. Nakakatakot po. So, pwede po yan na isumbong right away. Kung maaari, right away po, itawag nyo po yan sa Philippine Embassy kung saang bansa siya andon. No, tuloy natin. Kailangan nung kumbaga sa remittance, kailangan ng ID nung papadalahan, parang ganun. Ay, tiwala naman po ako, nagpadala na rin ito minsan sa akin. So, ibig sabihin, totoong account. Kung lumalabas, sabi ni Ate Edna, nagpadala daw minsan sa kanya. Then nakakausap niya at based dito sa usapan, Tagalog ang usapan. Ibig sabihin, ako guys, opinion ko lang to, analyze ko Ibig sabihin, siya talaga yung kausap kasi Tagalog yung usapan eh. Sabi ko nga sa inyo, karamihan sa mga hacker, mga English speaking, mga sa ibang bansa, no? Hindi pa ako naka-encounter na Pilipino na hacker. Mga Pilipinong hacker mga malalaki yung mga big time yung binabanatan nila, yung pinapasok nila Yung mga ganito, hindi ko masabing hacker to, na hack. Ito guys, opinion ko lang po at opinion ko lang to, hindi ko sinasabing totoo to. Nag-a-analyze lang po ako, pero lumalabas kasi, account niya talaga, So, tuloy muna natin. Tapos na-meet ko na rin siya dyan sa Hong Kong. So, na-meet din ni ate pala. So, malinaw siya talaga ang kausap. No? Siya talagang kausap. Sabi kasi, this pamagat ni ate, mag-ingat sa scammer. Okay. So, ibig sabihin, nakausap to ni Ate Edna. Tuloy muna natin. Sama pa siya dyan. Ayan. Ayan, shout out. Yan po, si Ate Vicky. Ngayon, meron po siyang hinihingaan sa GC, sa GCash. Gamit yung ID ko, isinend pa daw para... Yun! Panloloko yun. Ulitin natin. Panloloko na yun. Isa pa. Hinihingaan sa GC, sa GCash. Gamit yung ID ko, isinend pa daw para maniwala na siya talaga yun. Ayan na guys. So, kung totoo ito guys tandaan nyo guys, binibigyan ko pa rin ng doubt yung taong ito, no? Para baka sabihin niya to, no? Yung based sa sinasabi ni Ate Edna, na nangihingi siya, kung totoo man, kasi hindi ko naman po alam yung
Hindi ko pa nakikita yung pinakabuong detalye na ano, kaya sinasabi ko to. Kung totoo man na nangihingi siya ng pera sa loob ng GC, no? Ng GCash. Tapos, o kahit kanino, hindi man sa GC or privately. Tapos ginagamit niya yung ID ni Ate Edna na walang pahintulot ni Ate Edna. Ito po'y malinaw na pangi-scam. Malinaw po ito ng panluloko. Nagbe-base po ako sa sinasabi ni Ate Edna. No? At kung mapapatunayan at mayroong mga ebidensya, talagang nangihingi siya sa ibang tao gamit ng ID na Ate Edna, ito po ay malinaw na panluloko. Na dapat to, hindi to binabaliwala. Natuloy natin. Na si Ate Edna talaga yung kausap. Nagpadala pa daw ng ID. Oh. Ayan, ID ko. Ay, sure na sure po ako. Wala akong binibigyan ng ID, kundi siya lang. Ayan na. Sure daw siya lang ang binigyan. So, meaning, siya talaga magiging suspect. Naknang pating to ah. Nito lang pati, di pa po nagtatagal. Halos 2 weeks pa lang na nagbigay ako sa kanya ng ID. So, 2 weeks pa lang, Ate Edna, pwede niyo na po ito isumbong sa Philippine Embassy. Itawag niyo po ito. At pwede niyo pong ipahanap to kung saan bansa siya nandun. Ayan po, pakiano po ninyo dyan sa Hong Kong. Yan. Sa lahat ng mga taga Hong Kong, ano, lalo yan sila, may mga taga Hong Kong, di ba? Pwede niyo po itong ilapit sa Philippine Embassy. No? Tulungan niyo si Ate Edna, lalo sa mga taga Hong Kong, ano. Ilapit niyo po ito sa Philippine Embassy at sabihin niyo po yung pangyayari. Pwede po nilang hanapin to. Yari ito. No, kung mapapatunayan na nagkasala yung tao, no? So suspect pa lang naman siya, no? Tuloy muna natin. At di naman tayo guys investigador or hukuman, no? At tayo yung nagbe-base lang sa sinasabi ni Ate Edna. Tuloy natin. Kalingap Marie, di po nasagot sa message ko yun. Oh. Ayan. So anyway guys, ingat po kayo dito, no? Medyo at least pinakita na ni Ate Edna, no? So lumalabas itong Vicky Legaspi ay nangihingi ng GCash gamit yung ID ni Ate Edna. This is foul, guys. This is foul. At sabi nga sa Biblia sa Kawikaan chapter 23 verse 4, huwag kang mainip sa pagyaman. Tumigil ka sa iyong sariling karunungan. No, sabi dito, no, Kawikaan 28:22, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman. At hindi nakakaalam na kasalanan ay darating sa kanya. Kita nyo guys sa Kawikaan chapter 28 verse 22, siyang may masamang mata ay nagmamadali sa pagyaman at hindi nakakaalam na kasalanan ay darating sa kanya. Kaya alam nyo guys, delikado po ang may masama kang mata, gusto mo yumaman at ang ginagawa mo ay nanluloko ka at ginagamit mo yung ID ng ibang tao na walang pahintulot. Yan po ay malinaw na pang-i-scam. At syempre guys, no, based tayo dito sa sinasabi ni Ate Edna. Sabi ko nga kung totoo man yun guys, syempre hindi naman tayo usgado, no, para ano yung tao. Pero ito po ay malinaw na panluloko, no. Based tayo dito sa video ni Ate Edna. Grabe talaga mga tao, sobrang ano, no, ganun katindi, nak ng patreng. At puntahan nyo po yan, live ni Ate Edna. 2 days ago po yan, mag-ingat sa scammer, KFAG. Puntahan po nyo yan, ng pinakabuong detalye po, dun sa channel niya para tumaas pa yung business ni Ate Edna. Always support kay Ate Edna. Kaya po, puntahan natin itong ano ni Kalinga Prab at alamin natin, ito nga yung nabanggit niya ata yung sa birthday ni Beyonce. Ready na, may pasabog. At ano nga ba ang totoong nangyari kay Papa Joms? Ay, naklang pateng. At simulan natin ito guys. At syempre, huwag nyo kalimutan na magpa-members guys. Napaka-importante. Sana tulungan nyo ako, supportahan nyo ako guys. Be a members of my YouTube channel. Of course, huwag nyo kalimutan na mag-like, comment, and subscribe. Marzano TV 2.0. Alright, please subscribe. And please subscribe guys. At tara, let's go guys. Kalinga Prab, congratulations Kalinga Prab. Shoutout po, good evening. Ayun. Midnight live. Midnight live po tayo ngayon. With the Papa Gusto ko lang pong Rob. pasalamatan kayong lahat po
thank you so much po. Kasi 1 billion views. Thank you so much po. Grabe. Ayan, di ko po in-expect na maabot ko po ito. Itong 1 billion total video views, ano? Since na nag-start po tayo ng ating channel, ano? So, ako po ay siguro 3 years nang nagpa-vlog. Pero, yun. Mas nauna pong nagawa itong channel ko, pero nag-start po ako mag-vlog gamit ang channel na to ay around 2020, no? Mga November or October. Yan, October 2020. So nag-create pala nag-create pala si Kalinga Prop 2019 no. Tama 'di ba? Napakita ko sa inyo. Then matagal siya bago nag-vlog. Pero dati nag-reaction video pa siya. Napapanood ko siya noon eh. Nag-reaction video siya. Hindi pa malaki yung channel niya. So nakikita ko siya noon. Na-vlogger na din ako noon. So nagod din ako. Biglang nung nag-vlog si Kalinga Prop, biglang nag-boom, no. Sumikat, galing. Mga November or October. Yan, October 2020. October 2020, 21, 22, 23. Ayan, so 3 years na po tayo. 3 years, okay. More or less. Oo. Kasi ma-October na rin. Yan. Mga 4 years na po tayo. Ano, magpo 4 years na tayo nag-vlog. At na-reach na natin ang 1 billion total views. So, grabe. Grabe mga kalingap. Thank you so much po sa inyo. Bakit? Kinukuha ka dyan? Kukunin ka? Ayan, thank you so much po, no? At syempre, 30,000 na lang, magkakaano na po tayo. Bilis na yan. 30,000 na lang ay 3 million na po tayo. Kayang-kaya yan. Grabe, thank you so much po sa inyong lahat mga kalinga. Si Kalinga Prab pa, di ba? Lalo pa lumalakas siya kahit binabash ng mga tanga. Alam mo naman, maraming nainggit pikit. Kita nyo, damo na binabash nyo, lalong pinagpapala. Tuloy natin, guys. Maraming salamat. Dahil po yan sa inyo. Ayan. Dahil po yan sa inyo mga kalingap. Salamat po sa mga simula pa andito na. Talagang kilalang kilala nyo na po ako. At lahat ng mga pinagdaanan natin, alam nyo. Ano? Maraming salamat po. Shoutout sa mga ano natin dyan. Ayan. Grabe yung kanina yung Chomukar mga kalingap. Oo nga. Grabe si Kalinga Papa. Prab, ano ba nangyari doon kay Papa Jones? Ba't parang nag-iba na ata ng itsura? Parang siya eh. Nung araw kasi ganun din ito. Parang tawag namin doon, trasher eh. Trasher o kaya rakista, gano'n. So tuloy muna natin to. Bakit nga ba ganun naging itsura ni Kalingap Jomar? Ano nangyari kay Papa Jones, di ba? Masyado niya bang dinamdam tong mukhang kasi wrong timing din naman kasi si Papa Jones wrong timing naman kasi siya, siyempre maraming problema sa school, tapos parang nape-pressure ata si Carla sa kanyang pagiging nurse at mukhang gusto niya ata magbago ng course, which is good naman yun, no? At least naging honest siya. So tuloy natin to, guys. Papa Joms. Napanood ko lang yun na nag-edit na po ako. Pambira. Pambira, Papa Joms. Joms. Ano nangyayari sa'yo? Ganyan ka pala, Papa Joms. Ay, nako. Masyadong dinibdib ni Papa Joms, ano? Para pala tong si Popoy. Popoy at Basha. Grabe mga... Oy, gusto ko yun. Alam mo, bagay sila sa kanila yung Kalingap, Rob. Bagay sa kanila yun. Alam niyo naman sa love team minsan. Parang, yung, kay John Lloyd, tsaka kay Bea, di ba? Ang ganda kaya guys. Kaya lang yung kisa Popoy at Basha, syempre hindi lang puro kilig yun. May portion na talaga minsan magkakalabuan. Medyo masakit nga lang.
Pero sometimes it happens. Siyempre, kung sa mga pelikula, sa totoong buhay, nangyari naman talaga yun. Di ba? Normal lang yung guys. Siyempre, minsan, as a viewer, di natin ma-expect minsan prokilig lang. Darating time din ng challenge. Sometimes, sabi nga nila, yung stress, yung challenge, minsan nangyayari yan, hindi para tayo humina, kundi para pa tayo lalong lumakas. Mas lalong gumanda yung buhay natin. Kasi kung puro masaya lang tayo, tawa tayo ng tawa, walang challenge, minsan magiging marupok tayo. Kaya minsan, darating sa panahon na minsan mawawala yung mahal mo sa buhay, mawawala ka ng trabaho, iiwanan ka ng syota mo, di ba? Mauubusan ka ng pera. Sometimes it happens. Minsan, di ba? Maraming pwedeng mangyari sa tao. Pero, yung mga bagay na yun ang dapat gawin nating inspirasyon at gawin natin yun para motibasyon para tayo lalong lumakas. No? Birin yun, tingin mo yung mga nagbubuhat kaya lalaki ng katawan tsaka malalakas. Kasi yung bigat nung binubuhat nilang mga dumbbell, sa sobrang bigat nun, yung katawan nila nag-a-adapt, lalo lumalakas yun, tumitibay ang buto, pati mga muscle. Kaya minsan, pag ganun din yung problema. Tsaka yung mga tampuan, normal po yan. No? Hindi pa pwede puro kilig lang. Dapat talaga, kailangan mo din ng challenge. Di ba? Masarap kasi yung ganun ng relationship na parang dumating time kayo, nagkakatampuhan. Meron naman time na parang, parang ayaw sa'yo. Akala mo lang ayaw sa'yo, yung pala gusto ka pala. Yung mga ganun guys, di ba? So, nangyari naman sa buhay. Kaya hindi pa pwede puro kilig lang. Sometimes, yung pagmamahalan, meron din niyang spices, meron niyang init, at ganun talaga guys, no? Minsan hindi pa pwede puro lamig lang. Kailangan din na maiinit. Di ba? So, tuloy muna natin. Kalingap, Popoy at Basha pala to. Bagay, bagay. Kasi si kamukha ni Bea, si Carla Topolar. Basha si Carla. Kasi bagay. kamukha naman siya ni Bea Alonzo. Pati yung Bagay na bagay. galawan niya, Ano ba yun? Bagay yung na Papa bagay, Joms? diba? Totoo ba yun? O ano mo lang yun? Bakit may pa-cutics ka pang itim? Buti na lang itim Kalinga Prab. Naku, pag kulay red, ang pangit. Pinapatawa ko na yung mga jomcar, Buti nga kulay itim Talagang pag itim kasi 'di ba, it symbolize parang malungkot ka, 'di ba? Malungkot o kaya nagdadalamhati ka. Kakaiba din tong jomcar, Tatawa din ako sa jomcar, guys. Basta lang tayo, guys. Enjoy lang. At syempre, tiwala lang. Tiwala lang tayo kay Papa Joms at kay Carla. Syempre, nagbablog sila Yeah. Walang magawa si Papa Joms Talagang siguro gusto niyang pakita kay Carla na siya ay nagluluksa. Ganun pala. Ay, nako. Sana sa susunod, di ba? Nag-change aura. Tawag na, nag-iba ng aura. Grabe si Papa Joms. Nasaktan talaga Tuloy natin. Sa susunod ay okay na si Papa Joms. Ang husay nila, Kalinga Prab, mahusay sila. Yun ang sasabi ko. Kasi di ba nung panood naman natin kanina, ngayon lang naman daw. Ewan ko lang kay Papa Joms. Si Carla natawa sa gupit niya. Ay, nako. Ay, nako. May Kalinga Prab. Ay, nako. Maitim na nail pa. Kaya nga, Kalinga, pinagulat din ako doon Ano ba yun? Papa Joms. Kalinga Prab Ay, nako. Ay, nako. Grabe. Napapaano ka na, Kalinga Prab? Napapansin ko, napapahay nako ka na. Ay, naku! Ulit Ay, nako. Ay. Sana sa par 52 maging okay na sila, Grabe naman mga kalingap. Masyado nyo naman kaming Papa Joms at Carla, Popoy at Basha. Masyado mo naman kaming pinapabitin.
Ang Popoy at Basha ng Kalingap. Pwede ah. Naghihintay nyo naman kami, Popoy at Basha. Pwede Kalingap nako. Rob. Ay nako. Totoo kayo. Ay nako. Pwede Kalingap Rob. Goping Sarah. Goping Sarah. Nagladlad na si J-Brad at Papa Joms. Grabe. Ayan. Sana po sa sunod, Edsy, siguro bukas po para maka-update din po tayo sa bahay. Uy, ngayon. Ay, nako po. Ngayong araw, August, Thursday. May EDC pala mamaya. Nak ng patay. Sabi sa mga EDC, Ni Viancy, bukas po. Bukas. Ngayong araw yung Ang guys. Edsy. August 8. Thursday. Nako po. Marirak na naman tayo. EDC, mga baliw. So, thank you so much po. Yun, congrats po sa ating lahat mga kalingap sa 1 billion. Yun. Ang bilis, 1 billion. Nakita ko lang din po sa post ni Pastor ER. Grabe. Shoutout kay Pas. Thank you so much po. Sino gumit kay Jomar? Antingin ko. Ewan ko po. Ba't pati naisipan ng pagupit ni Papa Joms? Grabe na si Papa Joms. Nag-move on na siguro. Oo nga, ba't nga nagpagupit yun? Ni Papa Joms. Papa Joms, nag-move on ka na ba? Move on. Masyado ka namang mabilis sumuko. Para ano lang. Di ba mga kalingap? Wala pa yun pa, Kalingap Rob. Ako. Ano pa yun eh? Kumbaga wala sukuan. Yun lang si Papa Joms talaga. Masyado namang mabilis. Pero minsan okay din kasi yung mga ganun, Basta ako, alam ko na. Basta abala ko na. Basta ako tiwala ko kay, sa jump car. No, di ako nag-overthink. Siyempre, minsan guys, kailangan din ng spices. Shoutout sa mga ka-Danjoy. Uy, shout sa mga na nandito Danjoy. ngayon. Danjoy, hello Shoutout po sa mga Danjoy. Shoutout po. Ating mga insan. Insan, ay. Ayan, shoutout mga insan. Bekos. Hinahanap niyo po yung barbero agad. Ang bihira yan. Kaya ako ba nag-i-edit, natatawa ako eh. Di mo alam kung talagang si Papa Joms nag-move on na. Ay nako si Papa Joms. Grabe yun Hindi natin sure kung talagang baka gusto niyang ipakita. pero love trip talaga si Papa Joms eh. Sorry naman kung di natin maiwasan. Di natin, kasi ngayon lang natin nakita si Papa Joms na ganun eh. Kahit ako, nagulat ako doon eh. Kasi pag-post ni Kalingap Rob, diba? Napasilip ako. Yung sa FB. Sabi ko, ano yung tsura ni Kalino? Si Papa Joms, ba't iba na yung kuko? Tapos si Mambeng nag-post pa. Pinakita niya doon. Nag-post si Mambeng, nakita ko. Solid Jomar. Malaw Mambeng, nakita ko iba yung kuko ni Jomar. Kulay itim. Sabi ko, ano to? Nagluluksa. Tuloy natin. Yung yung nagkupit kay Papa Joms, sinira ang kapugian. Haba din naman po yan. Sobrang iksi kasi. Medyo pag maiksi kasi yung buhok ko, medyo yung piske mo, hindi bagay, di ba? Mas gusto ko yung gupit ni Papa Joms last time, yung tipong, anong episode yung guys? Yung parang, kunwari halik niya si Carla. Pogi-pogi ako sa kanya doon. Yung bagay na gupit sa kanya. Haba din naman po yan. 14 million views na po. Oy, thank you. Grabe, congrats po sa mga ka-EDC natin. Congratulations sa mga EDC. Hello po. 14M. Grabe. Di biro yan. Bilis Tapos mag-1 million pa sila. Ito, merong isang video na baka mamayang gabi, 1 million na yon.
Part 7, tama ba? Part 7, kung hindi nakakamali. Grabe, ano? Bis ng EDSA eh. Danjoy, malakas din, ah. Parang Richard, humanda ka na. Yung Richard? Richard. Ah! Yung nagupit ba yun? Congrats po sa mga EDSA. Yan ba yung pangalan nun nagupit? Nako po, delikado yan. Ayan, excited na rin po tayong ma-update yung bahay nila Viancy. Yun. No? Kasi para malaman natin kung gaano ba kalaki, kung may papabago. Oo, tama. Yan. Kasi pinaubaya ko na kay Supermac yung magiging design ng bahay. Ayos, ah. Supermac na bahala, marami na yung ginawang pabahay. Okay, ah. Ninang Sonia B, thank you so much po. Grabe, Ninang Sonia, thank you sa palipad. Ang gusto ko sa bahay nila Beyonce, malaki. Tapos malaki ng guys, yung garahe. Tuntua ako, no? Iba pa yung garahe. Kasi 1 square meter dun sa bahay, tapos meron pang 100 square meter dun sa para sa garahe. Malaki, no? Kung gusto mag-business ni Beyonce, pwede, ano? Milo mismo, happy and proud of you. Grabe, salamat po. Thank you. Congrats, Kalinga Prab. Ayan pa, Tita Mil Chan. Salamat po. Ayan. Alright. Maraming salamat po. Talaga naman. So, yun ang mga kalingap, no? Di pa kami nakakapag-meeting about dun sa ALM Ball. No? Ang team ay God and Goddesses. So, baka po Sabado kasi di po pwede yung mga estudyante. So, minug po namin ng Sabado yung meeting. At yun, sana makapunta po lahat. Sana makapunta lahat. Okay, ah. Ipatol po yung naggupit kay Joma. Grabe naman. Talagang tulpo. Pwede nga natin. Sana makapunta lahat. Grabe kayo, ah. Ipatol po yung naggupit kay Joma. Grabe kayo, ah. Patol po na yung mga naggupit kay... Sino yung niyan? Grabe itong nag-comment na yan, ah. Grabe kayo, talagang tulpo, ah. Tuloy natin. Kay Papa Joms. Si Papa Joms talaga, minsan makulit, Gusto ko din ugali ni Papa Joms. Masaya si Papa Joms. Pwede, alam mo guys, si Papa Joms, pwede ito sa lahat. Pwedeng drama, pwedeng comedy, pwedeng love team, di ba? Grabe, pwedeng sweet, mga romance, di ba? Pwede. Pwede gawin ng artista yung, Kalinga Prab. Pwede ng artista si Papa Joms. Di ba, mga ka-Jomcar? Ayan. Kuya Rob, natawa ako na umiiyak. Parang totoo na pwede. Oo nga kasi di mo alam kung matatawa ka o malulungkot. Kasi naman si Papa Joms. Ano ba yung Papa Joms? Ba't ba ganun? Ba't may pa-cutics ka? Oy, grabe. Ninang Ayumi Yoshikawa. Uy, parang ngayon na lang ulit kita nakita, Ninang Ayumi. Thank you po. Kulit, Trivia lang po. Ayan, si Ninang Ayumi. Siya po yung unang nagbigay sa atin ng GoPro. GoPro na pa. 9. Oh, 9. Yan, 9 pa po yun. Unang GoPro natin. Hanggang sa naging ngayon, 12 na po ang GoPro ko. Ay, sana all yan. Salamat po. Sino manicure sa'yo? Ewan ko dun. Ewan ko dun kay Papa Jom. Siguro walang magawa. Wala daw siyang magawa eh. Sabi kasi namin, pupunta kami doon kay Papa Joms. Siguro, sa sobrang gusto niyang pakita kay Carla na naapektuhan siya. Yun. Nainis ako sa buhok ni Papa Joms. Grabe. Bakit naman? Bagay naman ah. Okay naman baga? Bagay naman baga kay Papa Joms. Gumanti lang yun kay Carla. Yun nga eh, parang feeling ko rin. Pero hindi naman siguro. Baka totoo naman kasi na naapektuhan din talaga siya. 'Di ba? Feeling ko lang, gusto niya talagang ipakita na affected siya doon. Ayan. Kaso parang pinagtawa na ata ni David eh. Pati si Carla natatawa eh.
Gabi-gabi, dapat natawanan si Papa Joms, ah. Kahit good vibes lang tayo, guys, ah. Natatawa lang tayo sa pangyayari, no? Good vibes lang tayo, no? Pero syempre, guys, alam mo naman, nasa vlog sila. Sa mundo sila ng vlog. Kaya, ano lang kayo, guys. Huwag tayo masyadong seryoso, ha? Tuloy natin. Pero pinipigil na lang ni Carla yung tawa kasi baka lalong mainis si Papa Joms. Ay, nako talaga, Papa Joms. Kulit, eh. Di bagay kay Jomar masungit kasi hindi nakakatakot. Nakakatawa. Uy, grabe naman kay Papa Joms. Huwag naman po. Grabe kayo, Respetuhin natin yung kanyang Sobra kayo. nararamdaman. Baka lalong hindi na yung sumama sa atin sa mga susunod. Oo nga, sobra kayo. Siya nga okay naman. Okay naman baga po yung buhok. Pero bagay naman sa kanya, guys. Bagay na may Papa Joms. Syempre, mas bagay talaga. Ako sa akin, mas bagay talaga sa kanya yung kay Papa Joms. Yung episode na gusto niyang halikan si Carla. Doon, gwapang-gwapo ako sa kanya doon. Okay naman yung buhok ah. Nagbata nga siyang tingnan. Clean, parang clean cut, eh. Ano tawag doon? Clean cut. Siguro kunting papayat lang. Kunting papayat lang ni Papa Joms. Tama, papayat lang. Kasi yung pisngi, eh. Ang iksipan ng buhok niya. Kasi medyo na emphasis yung pisngi ni Papa Joms. Pisngi, Eh. Back to back million views ang Etsy. Ay grabe, pabutin po natin para tumaas po ang average view ng Shoutout sa mga Etsy na baliw, mga marathoners. Very good ang marathoners ng mga Etsy. Very good kayo. Talagang hataw. Etsy. Alright. Ayan. Control lang ang marathon. Very good. Ganon, dapat. Mga baliw. Ay, bagay sa kanyang Etsy. buhok niya. Bagay naman baga po. Grabe ka, galing nga, prep. Bagay naman Ay, nako. Parang gupit ni Sana Baby sa Boy. susunod. Baby boy, parang gupit mo Bahala kayo. Baka lalong huwag naman natin ganyan. Baka lalong mag-ano yun. Hindi na yung Tampo sumama yun, sa atin. oo. Tatampo yun. Baka lalong magtampo. Guys, good vibes lang tayo Good vibes lang po. Vlogger sila eh. Vlogger. Parang Richard, wanted, dead or alive. Ay, nako. Patulpo na yan. Ano ba Yung naman? naggupit, Hindi sino natin ba yung tuloy alam naggupit? kung- Patulpo na. Parang naging emo si Papa Joms Emo. Yung sa emo era. Emo, yun. Emo ang tawag doon. Iba yung trasher eh. Tawag doon emo. Tawag namin sa amin nung araw ganyan. Emo, nag-i-emote. No, 90s yan eh. Yung mga panahon ng 90s, emo tawag namin. O 20s, emo tawag. Tuloy natin. Dapat title ng part 51, Kuya Rab, Kuko Reveal. Ang bira. Kuko reveal. Huwag na po natin pagtawanan. Baka nanonood din si Papa Joms. Shoutout bro. Wala bro ano lang. Sobra kayo. Tatawaan lang. Huwag na natin pagtawanan si Papa Joms guys. Kayo talaga Ako, nagbabasa ko lang yung comment mo. Natatawa lang ako sa comment. Nawin si Papa Joms talaga. Comments nyo Baka lalong sa atin si Papa Joms. Di na yung sumama. Yan, bait niya si Papa Joms. Hindi matampuhin yan, no? Guys, tama na po. Natatawa ko sa... Hindi naman natin alam na ganun pala siya Magdamdam. Okay na po yun. Tama na po. Change topic na tayo. Change topic na. Grabe si Jomar bro, Popoy at Basha. Uy, kaya nga tama ka dyan Kuya Jens. Bagay. Yan din yung napansin ko. Popoy at Grabe. bagay sa kanila yun, guys. Pag nasasaktan. Oo nga, tama ka dyan bro. Minsan kailangan talaga masaktan kasi para mag-change look ka. Malay mo guys, di ba? Pag nasaktan si Papa Joms. Okay, Papa Joms, pag nasaktan ako, ay nako, magpapapayat ako. Mag-gym ako. Di ba? Carla, di mo ako pinansan Maglalaway ka sa akin ngayon, di ba? Diba? Para motivation. Hindi sa kailangan gawin yan guys. Malay mo, di ba? Mas lalong tumamis at talagang tumamis at kiligin tayo lalo. Minsan hindi lang puro kilig lang. Sometimes kailangan may mga ganyan tayong napapanood para lalong sumarap at talaga namang tumibay lalo ang relasyon, di ba? Normal lang naman yan guys. So, tuloy natin. Oy, salamat po sa nagpalipad. Thank you so much.
Kalinga Prab, pakidalaw naman si Tatay Robin na pinagdadaanan. O nga Tatay po, hindi ko po Robin? napapanood yung nangyari. Di ko rin naman po alam kasi di naman po nag-open sa atin si Tatay Robin eh. Basta tuwing nakikita ko yan, sabi ko lang, Kuya Robin, kailan ka na masama? Buhok kasi. Ang nagdala doon kasi yung una yung buhok, pangalawa yung kuko, ano pa, pangatlo yung red horse. Ay nako. Pero change topic na tayo guys. Basta may bago tayong bansag kay Papa Jobs at Carla. Oh, ang pwede. Popoy at Basha ng Kalinga. Pwede. Popoy at Basha ng Kalinga. Pwede. Payag ako dun guys ha. Pwede yun sa Jomcar. Yun. Ang Popoy at Basha ng Kalinga. Yun. Papa Joms and Carla. Yun. Popular. Na-excite na po ako. Palapit ng birthday. Oo nga no. Yan Grabe. say. Oh. Sabi nga ni Edu, sana 18 na lang siya ngayong Sabi ni Eds kay Oh, di ba si Eds nagmamadali, 18 na lang siya. Kaya sabi nga namin Kalinga Prab, itong birthday ni Beyonce, this coming September 12, 18 na siya. Pero next year na siya magse-17. Pero this month, this coming birthday niya, sasagutin niya na si Papa Eds. Ganyan ang mga Edsy. Mga baliw sa Edsy. Ay talaga si Papa Eds, no? Si Hubby Eds, grabe. Beyonce. Sana 18 ka na lang ngayong magbe-birthday ka. Oo. Gustong pabilisin eh. Oo. 18 na lang siya, sabi ni Kalinga ni Papa Eds. Nalungkot ako pero nung nakita ko gupit at kuko niya, bigla ako natawa. Uy. Grabe naman. Guys, tama na po. Inaanoy ko ni ni Papa Ikaw pa daw. Change topic na tayo. Stop na tayo kay Popoy at Basha. Ayan, okay. So yun, malapit na po ang ni Viancy Yun, 17th birthday. Ayan, malapit na mga kalingap. At ano nga ngayon? September, ano ba yun? 12? Alam niyo po ba mga kalingap? Lapit na. Mag-isang buwan na. Ato, wala ka kasi Ato ay. Yung tuloy, walang nag-comfort kay Papa Joms. Wala kasi si Ato. Si Ato yung nagko-comfort. Ayan. So, ilan na nga yun? Ilang na si Beyonce? Yun, September 12. Ayan, September 12 po, ma-birthday po si Beyonce, Ayos. So, grabe kabang-abang din po yan. Kasi, alam nyo po ba, may bulong po ako. Uy, ito na. Ngayon pa lang po, pinagpaplanuhan na Ala! po ng ALM. What? Kausap na po ng ALM nila Boss Alvin ang mga sponsors ni Beyonce. Ayan, sabi ko na, paalam naman sa akin si Boss Alvin. Sabi ko, Uy. sige na, Boss Albs, ikaw na bahala makipag-usap dyan. At update mo na lang ako kung magkano yung budget at kung ano yung mga mangyayari. Grabe, talagang may pag-uusapan ng budget. Ibig sabihin, kasado na ang mga budget para sa birthday ni Beyonce. Pambihira to guys, sa lupit ng mga sponsor ni Beyonce ng Edsy. Grabe to. Lapit na kasi. Actually, dapat nga ngayon pa lang ready na yan eh. Kasi kung medyo magarbo yung gagawin nila, kailangan medyo advance sila kasi hahanap pa sila ng lugar kung saan sila magdadaos ng birthday ni Beyonce, mga isusuot ng damit. Grabe yun, no. 'Di ba? So, okay lang naman sa akin 'yun. Basta yun nga, ang malaga si Boss Alvin ay nagsasabi. Yun lang naman sa akin, basta magsabi lang. Yes. Kaya grabe din po. Salute kay Boss Albs. Boss Albs. Ayan. So, abangan nyo po yung namin, yung ALM Ball at saka yung Sports Fest. Ayan, abangan nyo po yan. May ball at sports fest. Ay, maganda to guys. This is good. Mauna yung ALM Ball. So, ayan. So, sa mga, ang team po ay Gods and Goddesses. So, yung mga
Okay. Mga goddesses, sina Athena, Parang Athena, oo. Oo. si Medu, sino ba ba? Mga goddesses. Medusa, yan, marami yan eh. Ayan, mga, Si Venus, mga Venus. Yan. yun mga suot. So, bagay na bagay yan, no? Kina Beyonce, Joy, Carla, Pwede. Rose Ann, grabe. Parang yan, Greek mythology, tama ba? Greek, parang mga god na mga Greek, parang gano'n. No? Bagay na bagay po yan sa kanila. So, nakaka-excite po yan, no? ALM Ball. Ayan. Ano yan, ibig sabihin, ball, parang silang parang magsasayawan din sila dyan, no? Mas maganda yung damit nila. So, for sure, kasama yung mga partner nila, ay grabe to. Okay. Ay, grabe, sabi ni Ma'am Yang, ready na daw. Yan po, sa mga gusto pong mag-sponsor ng damit, sana po mag-coordinate na lang po, kayo, para hindi madoble. Halimbawa, alam ko naman po, may mga group chat po kayo, mga sponsors. Ayos. Ni Carla, ni Beyonce, yan. Kayo na pong bahala para kung ano po yung gusto nyong pasuot sa kanila. Basta po ay... Hello? Natanggal. Wait lang po. Natumba. Diba? Yung mga anak, pag baga parang re-rebelde, parang gano'n, nagpapapansin. Siguro nagpapapansin kay Carla. Nagpapasuyo. Huwag naman po natin pagtawanan si Papa Joms. Kasama yan sa pagbablog. Yung mga ganong style. Diba? Ako naintindihan ko naman yan. Ang bira. So yan, di ba? Malapit na po yung ALM Ball. So kung mga gusto nyong kayo po yung maghanap ng susuotin nila Carla, ayan. Pwede Message nyo lang po kami, coordinate lang po kayo sa K-Boys. Kahit sino naman sa amin, pwede nyo kausapin kasi yung K-Boys naman ay nagre-report naman po yan sa akin palagi. Galing, Sarami daw pagka-cutic, sabi ni David. Ang bira na yan. Pero anyway guys puputulin ko muna kayo Talaga namang pambihira to. At pambihira at talaga namang malapit na ang birthday ni at kinakasana ng mga sponsor ng EDSI itong darating na birthday ni Beyonce. Abang-abang tayo dyan guys. Sabi nga ni Papa Eds daw, sabi ni Kalinga Prab, binanggit nga ni Papa Eds na gusto niya na mag-18 si Beyonce. Pero syempre, abang-abang tayo dyan guys. At syempre sa lahat ng mga guys paalala po ulit mag-ingat po sa scammer, no? At ingat-ingat po tayo dyan. At pag kayo magbibigay ng OTP at ng ID, delikado po yan. At at least, na pa kayo, aware na po kayo, no? Kilala nyo na yung tao. Pag may humingi po sa inyo, huwag kayo magbibigay ng pera agad. Hingiin nyo yung video call. Pa-video call nyo sila, at least ma-screenshot nyo yung mukha pag niloko kayo, di ba? So makikita nyo po yun. At syempre, syempre always support sa Jomcar at congratulations po, tinawag na Popoy at Basha ng Kalingap ang Jomcar. At syempre, congratulations po ulit, syempre kay Insan, syempre Insan ni Beyonce, Insan ni Joy, at Insan ni Rachel. Etong si Kalingap Rap, syempre tinawag ni Insan. At syempre, congratulations sa 1 billion views. New record kay Kalinga Prab. At shoutout po sa inyo lahat at maraming salamat sa Diyos. Sana po mag-comment po kayo, mag-subscribe din po kayo, and pakishare na rin po sa inyong mga minamahal na kaibigan itong reaction video natin. Sa muli, ang paborito niyong reactor, Merzano TV 2.0, ang reactor na gwapong-gwapo pero maharot. And to God be the glory guys, and bye-bye po. Alright. Hey, Insan! Mekas mo na yan, Insan. Mekas mo na yan, todo mo na yan, mother chog. Yan na. Mekas mo na yan. Mekas mo na yan. Insan. Ihanda na yan mga sangkap mong insan. Patikin mo sa akin yung lutong Indian. Yung merong sibuyas marami that makes the food very, very tasty. We mixed it with your secret recipe. I hear my stomach play inside of me. Pero kahit ganyan mga pagkain sa daan, palagi ko pa rin binabalik-balikan when all's ready. Let's count 1, 2, 3.
Kung ready na yan, insan, pwede mo nang simulang mag Minsan, I-mekis mo na yan, insan, para sumarap ang aking ulam. I-mekis mo na yan, insan, kahit alam kong sasama ang aking tiyan. When all's ready, let's count 1, 2, 3. Kung ready na yan, insan, pwede mo nang simulang mag